Kung ikaw ay mahilig sa motor ay hindi pwedeng hindi mo malaman kung ano ang Mio. Ang Mio ay napakasikat dito sa atin sa Pilipinas at sa sobrang kasikatan nito ay nagkamali pa nga yung taga Honda nung tinatanong siya ano ang paborito niyang panggala. Ang nasagot niya, ganyan kasikat ang Mio. Kaya naman itong Mio ay talagang patok na patok sa ating mga Pinoy dahil nga user friendly, mababa lang yung seat height, may gulay board, pamalengke, etc. Ano pa ba ang mahihiling natin sa Mio? Boss Motovlog. Ang Mio ay isang automatic transmission na gawa ng Yamaha. Ito ay ipinakilala sa Southeast Asian market noong 2003 at kahalintulad din ng Yamaha Nubo. Sa Malaysia naman, ang modelo na ito ay tinawag na Yamaha Ego at mula noong 2007 ay napakaraming kumuha at tumangkilik nito. 76,000 Ego customers sa Malaysia at ito nga ang counterpart ng Yamaha Nubo. The Yamaha Mio or Ego kung tawagin sa Malaysia ay naging platform ng customization sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam at maging dito sa atin sa Pilipinas. Fast forward sa panahon ngayon ay napakarami ng bersyon ng Mio at hindi maikakaila ang pagiging dominante nito sa kalsada. Kahit saan ka bumaling sa kakalsadahan, Mio ay makikita mo dyan. Dahil hindi mo nga naman basta-basta malilimutan ang isang icon pagdating sa pagbibigay ng komportabling ride, magaang dalhin, very user friendly at higit sa lahat ang hindi makakalimutan ng Honda, ang gulay board ng Mio. Ganyan kasikat ang Mio. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga viewers natin sa buong mundo, mapaumaga, tanghali, gabi. Balikan natin ang isang motor na icon na nga pagdating sa mga scooter. Ito yung nagbigay ng napakagandang definisyon ng isang scooter dahil pag sinabing scooter, nandyan yung comfortability, durability, higit sa lahat. Gamit na gamit mo dahil sa kanyang gulay board. Lahat ng ilaw ng motor na ito, bulb type, turn signal, headlight, pati yung mga tail light nito, bulb type. Siyempre may 3D emblem sa harapan, napakaganda. Disc brake na po sa harapang gulong, drum brake naman po yan sa likod. At parang parehas lang din ng Mio i125. So yung Mio i125 naman, yan naman yung FI version nitong Mio. At hindi nyo na itatanong, ang Mio Sporty na ito ay nagsimula noong 2019 yung ganitong forma. Pero may mas nauna pa ditong forma, yung Sporty rin pero 2016 model. Taillight lang po yung pinagkaiba nila. So ganun pa rin naman, 114cc ang makina. Carburetor po ito at syempre automatic yan. May kick and electric starter to. Kayang sumipa ng 7.6 horsepower at 8,500 RPM. Air-cooled po ang kanyang cooling system. May tapakan ng angkas. Maganda rin ang kanyang tambucho. Talagang tamang-tama sa pagiging sporty. At makapal din ang kanyang handle grab bars sa likuran. Ang kanyang fuel tank capacity naman ay 3.7 fuel tank capacity. Pwede sa mga pamapamalengke. Lalo na meron niyang gulay board na talaga naman tumatak sa ating mga Pilipino. Andyan din ang 3D emblem. Dagdag premiumness ng inyong motorsiklo. Ang kanyang mga competitor sa market, andyan ang Honda Beat, Yamaha Mio i125, Yamaha Mio Soul i125, at yung Suzuki SkyDrive Sport. At hindi rin mawawala ang very traditional na speed meter. Napakadaling i-maintenance, walang mga fancy electronics, yung mga buttons mo andyan, kompleto. At pag sa ulado mo na yan lahat, pati susian mo, wala ka nang iintindihin kundi magbiyahe na lang at i-enjoy ang bawat ride mo. 14 ang sukat ng mga gulong, harap at likod, at hindi pa yan naka-tubeless pero ready na yan for tubeless kung gusto mo. Sealant lang po katapat niyan kung gusto mo ng tubeless. Pwede dahil nakamags na rin ang mga gulong. Pagdating naman sa presyo, nagkakahalaga ng 73,900 SRP. At kung dito mo kukunin sa Motor Trade, ay pwede kang maghulugan ng 4,000 down payment at monthly amortization na 3,746. May rebate pa po yan. Pero syempre, dito naman sa pinuntahan natin, iba naman yung presyo. So nagkakaiba-iba po yan sa kasa na mapupuntahan nyo.
Meow.